Kagabi, nangiutos ni Sergio sa kanyang mga kasambahay na asikasuhin si Camille ay sa halip na sa guest room dalhin ng babae. Doon ito dinala sa kanyang kwarto. Ayaw pa naman niya ng amoy ng ibang tao sa kanyang kama dahil meron siyang mysophobia. Kaya wala siyang choice kung hindi sa guest room matulog. Nagpunta lang siya sa sariling kwarto para mag-shower dahil nakasanayan na niya at nawala sa kanyang isipan na naroon pala ang babae. You really have no self-awareness. Maya-maya pa'y saad ni Sergio na nakatingin sa pang-ibabang bahagi niya. Nang sundan ni Camille ang pinagmamasdan ng lalaki, ay huli na mapagtanto niyang kumalas pala ang tali ng suot niyang bathrobe at lumantad ang hubad niyang katawan. Sa matinding kahihiyan ay mabilis na hinablot ni Camille ang comforter saka ibinalot sa kanyang katawan. Tumaas naman ang gilid ng labi ni Sergio habang nakatingin kay Camille. Tila na pagkamala ng kanyang mga kasambahay na babae niya ito kaya matapos tong linisan kagabi ay bathrobe lang ang tanging pinasuot ng mga to sa babae. Nang may isip ang dibdib ng babae na nasilip niya kanina, mukhang hindi naman ganun kaliit yon. Yes, mukha tong flat tingnan, subalit hindi niya akalain na ganun to kalusog kapag wala tong suot. Nagtalukbong si Camille ng kumot, ang mga paa niya ay nakabaluktot dahil sa matinding hiya na nararamdaman sa lalaki. Pwede bang lumbas ka na muna? Mahina niyang sabi habang nakatakip ng kumot. Pumalatak naman si Sergio. Is this what the university taught you? Kick the owner out of his own house? Nakikiusap ako, mahinang saad ni Camille na nakatalukbong pa rin ng kumot. I can't hear you. Lihim na bumuntong hininga si Camille saka inilabas ang kanyang ulo mula sa comforter. Pwede bang lumabas ka na muna sandali? Ang mukha ng babae ay mapula, ang kanyang kulay rosas na labi ay bahagyang namamaga, at ang kanyang maliwanag na mata ay matutunaw ang puso ng sinuman. Mistula namang kuminang ang mga mata ni Sergio nang pagmasdan si Camille at saka inihagis ang hawak na paper bag sa kama at saka lumabas ng kwarto. Nakahinga naman ng maluwag si Camille nang lumabas ng lalaki saka kinuha ang paper bag na marahil ay para sa kanya at saka mabilis na pumasok sa banyo. Matapos mailak ang pinto ng banyo, sinipat ni Camille ang sarili sa salamin. Wala naman siyang nakitang kakaibang marka doon katulad nung huli at wala din siyang nararamdaman na anumang sakit sa kanyang katawan. Tila totoo ang sinabi ni Sergio sa kanya na walang namagitan sa kanila na nagdaang gabi. Sa kabila ng kanyang kalasingan ay hindi ito nagkaroon ng interes sa kanya. Inilabas ni Camille ang damit sa loob ng paper bag at nang mapansin na meron pa tong tag price ay tinignan niya yon. Halos atakihin siya sa puso nang makita na nagkakahalaga ang kapirasong damit na iyon ng 20,000 pesos. Gusto sana niyang hanapin ang damit na suot niya kagabi, subalit marahil ay pinatapon na ito yon. Wala tuloy siyang nagawa kung hindi suotin ang mamahaling damit na yon, kasamang isang pares ng underwear. Matapos makapagbihis ay kaagad nang lumabas si Camille ng kwarto at namangha pa siya nang makitang napaka-eleganteng interior design ng mansyon. Mula sa ikalawang palapag ay bumaba si Camille para hanapin ang lalaki. Subalit ang marangyang sala ang bumungad sa kanya, pinaghalong gold at red ang motif ng malaking sala. At ang marmol na sahig ay nababalutan ng kulay pulang carpet. Meron ding floor-to-ceiling glass window kung saan makikitang ilang lugar sa Makati. At malaking portrait ng pamilya ni Sergio sa pinakasentro ng malaking sala. Kumpleto rin ang mga kagamitan sa sala at lahat ay pawang makabago't mamahalin. Muli, napatunayan niya sa sarili ang napakalaking agwat ng kanilang estado sa buhay ni Sergio. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya kay Lola Soledad dahil kung hindi sa pagmamahal nito sa apo at pag-aalala sa kanya, hindi sila magiging aksidenteng mag-asawa ni Sergio. Niwala nga siyang karapatan na magpunta doon dahil isa lang siyang hamak na babae. Si Sergio naman ang kasalukuyang nakaupo sa sala ng mga oras na yon. Nakasuot ng casual shirt at itim na slacks habang ang buhok ay bahagyang magulo at basa pa yon. Ang unang pagkakataon na nakita ni Camille sa ganitong ayos ang lalaki. Nabawasan ang pagiging formal na anyo nito, ngunit naging eleganteng lalaki. Meron din itong tasa ng kape sa harapan habang may hawak na dyaryo sa kabilang kamay. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng lalaki,
Nang dumating siya at patuloy lang ito sa ginagawa. Nanatiling nakatayo si Camille, hindi kalayuan sa lalaki at nagdadalawang isip kung sasabihin ng sadya. Ngunit nang maalala kung para saan iyon ay nilalakasan niyang loob at lumapit sa lalaki. Kailangan niyang puntahan ng kapatid dahil magdamag siyang wala at nag-aalala siyang baka iniwan ito ng kanilang nanay mag-isa sa ospital. Hindi mo pa naibibigay ang bayad sa usapan natin kagabi, Mr. Reynoso? Kinabahang sambit ni Camille. Napangisi naman si Sergio nang marinig ang sinabi ni Camille. Sa sulok ng kanyang mga mata, kanina pa niya ito nakitang nakatayo na para bang tuod at nag-aatubili kung lalapitan siya. She's really obsessed with money, isip-isip ni Sergio. Dinampot niyang tasa ng kape at humigop bago kalmadong nagsalita. Natatandaan mo ba kung bakit ka nandito? Napayuko si Camille sa kanyang paanan sa kinakabahang sinabi. Konti lang ang natatandaan ko. Isinandal ni Sergio yung likod sa sofa at saka pinag-ekis ang mahabang binti saka nababagot na sinabing, Okay, tell me, anong natatandaan mo? Sinabi mong bibigyan mo ko ng 10,000 bawat baso ng alak na inumin ko. At saka hindi na maituloy pa ni Camille ang sasabihin dahil bigla niyang naalala ang ginawang katangahan sa lalaki. Sukat pa naman iduruin niya ito at pagalitan. Nababaliw na yata siya. Sino ba naman siya para duruin ito sa harap ng maraming tao? Ipinagpasalamat na lang niyang hanggang ngayon ay humihinga pa siya. Pinagsalikop ni Camille ang mga kamay habang nanatili pa rin nakayuko sa kanyang paanan at nagsilita ng halos pabulong. Ikaltas mo na lang ang bayad sa damit na suot ko, saka mo ibigay ang 20,000. Bagaman alam ni Camille na may pagkakautang pa siya sa lalaki, kailangan pa rin niya ng perang yun lalo't baon na baon siya sa utang at napakaraming gastusin ni George sa ospital. Umarko naman ang makakapal na kilay ni Sergio. That's all you remember? Oo, pagsisinungaling ni Camille. Hindi niya kayang sabihin sa lalaki na natatandaan niya ang kagagahang nagawa niya sa hotel. Nagulat si Camille nang biglang dumukwang si Sergio at ilapit ang muka sa kanya. Napapitlag pa siya nang hawakan ng lalaki ang kanyang baba at sinabing, Do you really not remember what happened, Camille Asuncion? Nang mapansin ni Camille ang sugat sa labi ng babae, ay tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Biglang nanumbalik sa kanyang sipan ang nakakahiyang pangyayari na nagawa niya noong nakaraang gabi. Natatandaan niyang tila niyakap niyang lalaki, hinalikan, kinagat ang labi at ang pinakamatindi ay tinawag niya itong asawa. Looks like you remembered. Ani Sergio sa kangumisi. Looks like you remembered. Hindi naglakas loob si Camille na aminin ang ginawa niya. Sa halip muli siyang yumuko at mabilis na umiling. Saka nauutal na sumagot. Wala kong naalala. Alam ni Sergio na nagsisinungaling ang babae dahil hindi siya makatingin sa kanya. Akala niya siya ay isang magaling na sinungaling. Ngunit sa sandaling iyon napakadali niyang basahin. Malinaw niyang makita ang sorpresa, pagkalito at kahihiyan sa kanyang ekspresyon sa muka. Kung ganun, tutulungan kitang makaalala. Saad ni Sergio na tila aliw na aliw saka itinurong sariling labi. You beat me here. Not only that. Tama na! Puto ni Camille sa lalaki na bahagyang tumaas ang boses. Ngunit nang ma-realize ang ginawa ay lumambot ang kanyang tinig at mahinang bumulong. I'm sorry, Mr. Reynoso. Hindi ko sinasadya. Want to fix it with just one sorry? Wala akong pera. Sergio looked at her with amusement. May katuwiran ka, na konsensya naman si Camille. Dahil sa sinabi siya na nga itong may kasalanan, siya pa itong malakas ang loob. Nag-isip tuloy siya ng paraan kung paano makakabawi sa lalaki pagkatapos ng kanyang mga ginawa. Paano kaya kung kagatin mo rin ang labi ko? Para patas na tayo, suhestyon ni Camille habang nangiti ng alanganin. Kung ano-ano na lang kabaliwan ang naiisip niya ng mga oras na yon. Nang hindi sumagot ang lalaki ay tinataga ni Camille ang kanyang sarili at sinabing, Sige, hindi ko na kukunin ng pera. Kabayaran na lang yon ang kasalanang nagawa ko. Wala siyang pagpipilian. Bagaman tutol ang kalooban niya sa sinabing iyon, wala naman siyang magawa dahil may atrasyo siya dito. Nang mga sandaling iyon ay tumunog ang cellphone ni Sergio. Nang makitang ang sekretary niya yon, ay mabilis niya itong sinagot. Yes? Mr. Reynoso, Director Dominguez is on the line. He wants to talk to you.
Tumingin si Seryo sa wristwatch na suot. Just give me 5 minutes. Okay, Mr. Reynoso? Nang matapos patayin ng tawag, ay nilabas ni Seryo ang kanyang checkbook at nagsulat. Nawiwili ka na yatang perahan ako, Miss Asuncion. Malamig ang saad ni Seryo matapos na punitin ang papel at ibalik ang checkbook sa ibabaw ng mesa. Namula naman ang mukha at tenga ni Camille dahil sa sinabi ng lalaki. Pero wala siyang choice. Kahit sabihan pa siya nito na mukhang pera, wala siyang pakialam dahil para yun sa kanyang kapatid. I'm sorry, hinging paumanhin ni Camille. You should be thankful that I picked you up last night. Alam mo ba kung anong consequences kapag ibang nakakuha sa'yo? Bakas naman ang pagkalito sa mukha ni Camille dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki ng mga oras na yon. Bumuntong hininga si Seryo dahil obviously ay walang ideyang babae sa totoong kalakaran sa VIP lounge ng Imperial Hotel. Sleeping with a man is good, but what if you wake up with a group of men? And maybe one of them has an infectious disease. Do you understand my point, Miss Asuncion? Nakaramdam ng matinding takot si Camille nang maisip ang sinasabi ng lalaki. Nasabi na sa kanya ni Ami na bukod sa pagwe-waitress ang iba'y binibentang sarili sa mga kalalakihan sa VIP lounge. Subalit ikaw naman ang pipili kung gusto mo itong gawin o hindi. At dahil kailangan ni Camille ng extra income, ay tinuloy pa rin niya ang pagpasok sa hotel. Pero ang tanging gusto lang niya ay mag-serve ng inumin at wala ng iba. Umangat ang gilid ng labi ni Seryo habang pinagmamasdan ang babae. Tila wala talaga itong ka-idea sa maaring mangyari sa sarili kung hindi siyang nag-uwi rito. Mistula pa namang mga buwitre na hayok sa sariwang laman. Ang mga naroon sa lounge ng gabing iyon. Habang matiim na pinagmamasdan ni Seryo ang babae, ay napansin niyang mapulang marka sa baba. Saninang ginawa niyang pagkurot, maging ang labi nito'y bahagya pang namamaga dahil sa halik na namagitan sa kanila noong nagdaang gabi. Matapos ang mahabang sandali na nakatingin lang siya kay Camille, pakiramdam ni Seryo na nuyo ang kanyang lalamunan. Ang eksena kung saan umiiyak ito habang nagpapalitan sila ng mainit na halik. Ang malambot at balingkinita nitong bewang ay nanunumbalik sa kanyang isipan. Her waist is so soft, isip-isip ni Seryo. By the way, where are you on the 12th of this month? Pag-iba ni Seryo na usapan dahil baka kung saan pa mapuntang iniisip niya. Tila tumalon ang puso ni Camille nang marinig ang number ng petsa kung saan una siyang nagpunta sa kondo ni Seryo at hindi sinasadyang may namagitan sa kanila. Hindi niya yun makakalimutan dahil ang number na yun ang nagpapaalala sa kanya na nakuha nito ang kanyang pagkabirhen. Mapang-arok ang tingin pinupukol ni Seryo kay Camille at hindi niya mawari kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kaibuturan. Kagabi habang nagpapalitan sila nito ng mainit na halik ay ilang beses siyang nakaramdam ng pagka-arouse. Oo, lalaki lang siya at normal na makaramdam ng ganoon. Subalit malakas ang self-control niya. Kilala niya sarili, hindi siya basta bumibigay sa mga panunukso. But when it comes to Camille, he loses himself. He couldn't explain why his body seemed to know the woman. Are you mute? Muling tanong ni Seryo nang hindi sumagot ang babae. Samantala, namamawis naman ang mga palad ni Camille at lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakikilala na kaya niya ako? Kinakabahang wika ni Camille sa isipan. May part-time job ako ng araw na yon, ani Camille na sinikap na wag mautal. Really? Oo, maingat ang mga salita ni Camille namang oras na yon dahil natatakot siyang malaman ni Seryo na siyang babaeng nakasama noon nito sa kondo. Dahil malinaw na malinaw pa sa kanyang isipan ang sinabi ng lalaki ng araw na yon. Kaya sa oras na matuklasan nitong siya yon, ay maaring malagay sa kapahamakan ng kanyang buhay. Seryo were looking intently at the woman. The truth is that he suspected that she might be the woman who entered his condo that he had been looking for. Maya-maya inabot ni Seryo ang tseke sa babae at ganoon na lang ang palalaki ng mata ni Camille nang makitang 100,000 pesos yon. Dinoble pa ng lalaki ang halaga ng pera na dapat ay makukuha niya. Nang makitang panlalaki ng mata ng babae ay nakangising nagsalita si Seryo. I don't have the habit of getting something for free. Napayuko naman si Camille dahil sa matinding hiya. Thank you. Babayaran kita sa lalong madaling panahon. Hindi naman na yun pinakinggan ni Seryo at sumandal siya sa kinuupuan at pinagkrus sa mga braso sa dibdib. We're not done yet because you bit my lip.
Namutla naman ang mukha ng babae nang marinig yon. You owe it. Kalmadong saad ni Seryo matapos maalalang mainit na eksenang naudlot noong nakaraang gabi. Pakiramdam naman ni Camille ay may patalim na nakabaon sa kanyang ulo nang marinig ang sinabi ni Seryo. Paano naman niya mababayaran ang pagkagat niya sa labi ng lalaki? Makakaalis ka na, dagdag pa ng lalaki sa malamig na tinig at saka ibinaling ang paningin sa ibang bagay. Nakahinga ng maluwag si Camille nang marinig ang sinabi ng lalaki saka nagmamadaling naglakad papunta sa malaking kahoy na pinto. Nang mabuksan iyon ay kaagad siyang nagsuot ng lumang pares ng tsinelas na naroon at hindi sinuot ang sapatos na nakahanda para sa kanya. Umangat naman ang gilid ng labi ni Seryong habang sinusundan ng tingin ng babaeng papalabas. Ngunit agad din niyang ibinalik ang atensyon sa cellphone niyang nakapatong sa center table nang tumunog yon. Mr. Reynoso, ang clue para sa Project X ay nawala na. Ayon sa nakuha kong report, patay na ang taong yun. Pagbabalita ng sekretary niyang si Alex sa kabilang linya. Sumama naman ang mukha ni Seryo nang marinig yon. Hayaan niyong manatili ang mga tao doon para ituloy ang paghuhukay. Okay, Mr. Reynoso, sagot ni Alex. By the way, Mr. Reynoso, kumikilos ng peddler family. Mukhang gusto na namang gumawa ng gulo. Seryo snorted. Bantayan mong kilos nila. Okay, ako nang bahala, Mr. Reynoso, sagot naman ni Alex sa kanyang boss. By the way, what's the news about the woman I'm looking for? Muling tanong ni Seryo sa kabilang linya. Sa mga nakalipas na taon, bukod kay Miss Ursula, ito ang unang beses na nagkaroon ng interes ang kanyang boss. Sa ibang babae kaya ginagawa niya lahat para mahanap nito pero sadyang napakailap nito. Niwala itong record na pumasok ang babae sa building ngayon. Tumikim si Alex. Wala pa, Mr. Reynoso. Tumaas naman ang kilay ni Seryo. When you find him, give him compensation. Yes, sir. Pagaling sa mansyon ng mga Reynoso, kaagad na pinapalitan ni Camille ng cash ang cheque na ibinigay sa kanya ni Seryo. Matapos yun, dumiretso na siya sa hospital para dalawin si George. Ayon sa doktor na sumusuri sa kanyang kapatid, ay mabuti ng lagay nito, subalit hindi pa rin ito nagkakamalay. Nagpapasalamat din siya dahil naroon ang kanyang nanay at hindi iniwan si George. Kaya naman, bilang pakonsuelo, ang binigyan niya ito ng 10,000 pesos bilang kabayaran. Dumiretso na rin si Camille sa kanilang boarding house dahil papasok pa siya. Pagdating niya doon, naabutan niyang nag-aalmusal si Ami. Wala itong kamalay-malay sa nangyari kagabi dahil morning shift ito. Kaya naman hindi na muna nagkwento si Camille sa kaibigan. Inumaga ka yata? Kamustang first day sa trabaho? Makakapasok ka pa ba niyan? Nag-aalalang tanong ni Ami habang ngumunguya. Inabot ni Camille ang biniling pandesal at pansit sa kaibigan at saka umupo sa tabi nito. Sa trabaho na ako natulog. Marami kasing customer kagabi kaya napagod ako. Pagsisinungaling ni Camille sabay kuha ng pandesal at kumain. Meron kasing employees quarter ang Imperial Hotel para sa mga gustong magstay doon. Kaya alam niyang maniniwala si Ami sa kanyang dahilan. Ganun ba? Sige, mauna ka nang maligo. 9 AM pa naman ang pasok ko. Sagot naman ito habang kumakain ng dala niyang pansit. Sige, aniya saka ipinagpatuloy ang pagkain. Siya nga pala, kamustang preparation mo sa internship? Tanong ni Ami maya-maya. Nag-apply na ako ng internship sa National Museum of Fine Arts. Hindi ko lang alam kung mapipili nila ako, saad ni Camille sa kaibigan. Fine Arts ang kanyang major at alam niyang sa oras na matanggap siya bilang intern sa National Museum of Fine Arts ay marami siyang matututunan sa kanyang kursong kinuha. Ayon sa usap-usapan, suntok sa buwan kung mapili kang maging intern sa pinakamalaking art museum sa bansa. Sus, don't worry, matalino ka't napaka-talented. Sure ako mapipili ka nila. Ani Ami na pinalalakas ang kanyang loob. Ngumiti naman si Camille sa kanyang kaibigan. Sana nga magdilang anghel ka. Pagpasok ni Camille, hindi niya inaasahang makikita ang guidance counselor na si Mr. Morales sa gate ng university. May hawak itong malaking kahon at masamang mukha habang nakatingin sa kanya. Nasaya ka na, Miss Asuncion? Na-expelled ako sa university dahil sa'yo. Nagulat si Camille sa sinabi nito. Sa pagkakaalam niya ay malakas ang kapit ng guidance counselor sa kanilang university. Ang buong akala pa naman niya ay temporary lang ang suspension nito at pang lumipas ng gulo ay muli itong magbabalik sa trabaho. Ngayon ay parang gusto niyang pumalpak sa desisyon ng kanilang school director na tanggalin ito sa serbisyo. Ang mga salot na tulad nito ay dapat na inaalis sa kanilang university dahil
Magdadala lang ito ng kahihiyan. Diretso namang tinignan ni Camille si Mr. Morales sa mga mata sa kamatapang na sinabi. Kaya ka tinanggal dahil hindi dapat tularan ng gaya mo, Mr. Morales. Hindi ka nababagin na maging guidance counselor. Galit na galit ang lalaki dahil sa sinabi ni Camille. Saka nalilisik ang mga matang sinabi. Ang galing mong magpanggap, Camille. Mukhang hindi lang yata mga pipitsuging estudyanteng nalalandi mo. May nilalandi ka din na malaking isda. Tinanong ni Mr. Morales sa kanyang sister-in-law na isa sa mga board members ng university kung sino nagtanggal sa kanya sa trabaho at napag-alaman niyang si Mr. Reynoso ang may gawa noon. Magbabayad ka, Camille Asuncion. Mariing banta pa ng lalaki pero hindi na ito pinansin pa ni Camille. Sa kanilang pasan ito at nagtuloy-tuloy papasok sa universidad. Kinatanghalian, nakatanggap ng magandang balita si Camille. Ang scholarship niya ay pinag-uusapan ng mga board of directors ng university at napagdesisyonan ng mga itong muling ibalik sa kanya. Tila nabunutan siya ng tinik dahil hindi na niya kailangan na muling magbayad ng tuition fee. Sa kabilang banda, naisip naman ni Camille na baka totoong sinabi ng guidance counselor na baka merong bigating tao siyang kakilala na tumulong sa kanya. Pinag-isipan ni Camille itong mabutit iisang tao lang ang kilala niya na maaring may gawa nito. Hindi kaya, isip ni Camille ngunit ipinilig niyang ulo dahil imposibleng iniisip niya. Sumapit ang araw ng Biyernes. Nakatanggap si Camille ng notice mula sa National Museum of Fine Arts na hindi siya napili bilang intern. Napag-alaman din niya ang kapatid ng guidance counselor ay nagtatrabaho sa naturang establishment. Marahil ay kinuntsaba nito ang kapatid na huwag siyang tanggapin doon. Ang totoo ay yun na rin ang hula ni Camille simula nung matanggal sa serbisyo si Mr. Morales. Alam niyang gagawin itong lahat para makapaghiganti sa kanya. Subalit kahit na ganoon, hindi siya susukot maghahanap siya ng ibang maaring ma-applyan. Nagsimulang maghanap si Camille ng ibang maaring applyan dahil ang mga kumpanya na inirekomenda ng kanilang university ay salungat sa gusto niya. Umaasa din siyang merong matututunan na kapakipakinabang na magagamit siya sa buhay araw-araw. Balik din sa dating gawin ni Camille, pag-uwi galing university ay dumiretso siya sa part-time job niya sa fast food chain. Gusto niyang mag-ipon ng pera dahil meron siyang utang kay Sergio na kailangan niyang bayaran. Simula nung mga musmus pa lang silang magkapatid, tinuruan siya ng kanyang tatay na maging tapat, mapagkakatiwalaan, may respeto at mahal ang sarili. Kaya naman kahit nahihirapan ay kailangan niyang magdoble kayod para maibalik ang hiniram niyang pera. Samantalang sobrang busy ni Camille ng araw na yon palibhas ay Biyernes. Sa labis na pagod dahil walang tigil ang parot parito niya, ay bahagya pa nga siyang nakaramdam ng sakit ng ulo. Maya-maya pa ay isang babae ang nakita ni Camille na humahangos papalapit sa kanya at walang ano-ano binuhusan siya ng malamig na tubig. Witch! Who told you to seduce my fiancé Benedicto? Malakas na sigaw ng babaeng nakasuot ng black Gucci dress at matalim ang tingin ipinupukol sa kanya. Nang marinig ang pangalan ni Camille, ang pangalan ni Benedicto ay alam niyang si Fedra Reynoso yon, ang fiancé ng lalaki. Magpapaliwanag sana siya sa babae nang marinig niyang tinawag nitong dalawang babae at nag-utos. What are you waiting for? Beat up the witch! Mabilis na lumapit kay Camille ang dalawang babae na marinig ang utos ni Fedra. Saka sinampal siya, sinabunutan. Malandi ka! Sigaw ng isa habang sinasampal siya. Who are you to steal Fedra's fiancé? Sad naman ang isa habang hila-hilang buhok niya. Pakiramdam ni Camille ay nangangapal ng pisngi niya dahil sa malalakas na sampal. Gayon din ang kanyang anit, kaya habang sinasaktan siya ng mga ito ay nagtangka siyang magpaliwanag. Tama na please! Pakiusap ni Camille sa dalawa. Nagkakamali kayo. Wala akong ginagawang masama. Hindi na naituloy pa ni Camille ang sanay sasabihin. Nang hilahin ng isa sa mga itong suot niyang damit at sukat ay punitin. I'm going to strip you in front of people, little witch! Sigaw ni Fedra na nakitulong na rin sa paghila ng suot niya. Sa sobrang takot ni Camille, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang suot na uniform. Ngunit dahil tatlong humihila doon ay napunit niya din yon. Mabuti na lang ay meron siyang suot na sando kaya kahit papaano ay hindi lumantad ang hubad niyang katawan sa publiko. Kanya-kanya namang bulungan ng mga tao sa loob ng restaurant at nakikiasyoso. Niwala man lang sa mga ito ang nagtangkang tulungan siya at hinayaan lang ng mga naroon na pagtulungan siya ng tatlong babae. Napadaing si Camille nang maramdaman
Napasimple siyang sinusuntok ng isa sa kanyang sikmura, habang ang isang babae naman ay walang tigil sa malakas na pagkurot sa buo niyang katawan. Mistulan ng hihimatayin si Camille dahil sa matinding sakit ngunit pinatatag niyang sarili. Tila hindi pa nasiyahan si Fedra Reynoso sa mga ginawa kaya pati ang designer bag na hawak nito ay malakas na inihampas sa kanyang likuran. "Let's see if you dare to seduce my fiancé next time, slut!" Galit na sigaw ni Fedra. "You deserve to be beaten to death, witch!" Sabi naman ng isa sa kaibigan ng babae. "You're slut and shameless!" Saad naman ng isa pa, walang tigil ang pananakit na ginagawa ng tatlong babae sa kanya. Kaya naman nanumbalik sa isipan ni Camille ang nangyari 2 years ago. Halos mamatay din siya sa bugbog ng kanyang nanay nang ipilit siya nitong ipakasal sa isang 50 years old na lalaki. Para mapilit siya nitong maipakasal sa lalaki at mag-drop out siya. Sa kolehiyo ikinulong siya nito sa kwarto at walang sawa siyang ginugulpe. Ngunit kahit puno ng dugo ang kanyang bibig at halos puro pasa ng buo niyang katawan, hindi siya nito napilit na magpakasal. Naisip ni Camille na hindi dapat siya magpapadaig sa sinumang nananakit sa kanya. Kaya nang tila pagod ng tatlong babae na saktan siya, ay tumayo siya ng tuwid at inayos ang kanyang damit. Matapos ay kinuha niyang baso na naglalaman ng malamig na juice sa kabilang mesa at iwinasiwa sa tatlong babae. Dahilan para magsisigaw ang tatlo dahil naman siya ng mamahaling damit na suot na mga to. "Shit! Do you want to die, bitch?" Nalilisik ang mga matang wika ni Fedra na pulang-pulang muka sa labis na pagkapahiya. Hindi naman pinansin ni Camille ang sinabi ng babae saka mabilis na kinuha ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa at nagdial ng numero. "Hello? Gusto ko pong magpapunta kayo ng pulis dito sa Quick Cravings Restaurant." Naputo lang sana'y sasabihin ni Camille na biglang may umagaw sa kanyang cellphone at pinato yon. Nang lingunin niya kung sino yon, si Fedra to na galit at nanlilisik ang mga mata. "What are you looking at?" Sigaw ni Fedra sa dalawa nitong kasama. "Hold that witch and I will tear her apart!" Napatras si Camille nang makitang papasugod ng isang babae habang inihanda naman niyang sarili para depensahan. Ngunit mula sa kanyang likuran ay may lumambitin sa kanyang leeg dahilan para mawalan siya sa balanse at matumba sa sahig. Hawak ng dalawang babae ang kamay at paa ni Camille kaya hindi na niya magawang makakilos pa. "How dare you call the police?" Galit na sigaw ni Fedra sabay agaw ng tasang umuusok na kape sa hawak ng isa sa mga customer. "Let's see if you can still flirt with my fiancé after what I do." Hindi makakilos si Camille ng mga sandaling yon. Habang tinitingnan ng kapeng hawak ni Fedra at nang ibubuhos na yun sa kanyang muka, ay mabilis na sinipa yun ng kung sino man dahilan para mabitawan niya ng babae tumilapon sa kung saan. "Ouch! Shit!" Malakas sa tilin ni Fedra habang pinagmamasdan ng kamay na bahagyang natapunan ng kape at napaso. Matapos noon ay ang mga kaibigan naman ni Fedra ang tumili at dumaing sa sakit. "How dare you to hurt me and my friends?" Galit na sigaw ni Fedra subalit natigilan to nang makitang sekretary ng pinsan niyang si Sergio. "Mr. Durantes, how dare you to kick me? You shouldn't have hurt me, but that sly girl." "And why her?" Tanong na isang baritonong tinig na ikinatahimik naman ng lahat ng naroon. Si Sergio Reynoso ay nakapamulsa habang naglalakad papalapit sa nagkakagulong tao. Blanko lang ang ekspresyon ng lalaki subalit ang mga tinging pinupukol nito'y walang kasing lamig. Mabilis namang tumayo si Camille mula sa pagkakasalampak sa sahig at saka yumuko habang niyakap ang sarili. Hindi siya makatingin sa lahat ng naroon dahil sa labis na kahihiyan. Gula-gula nitang suot na uniform ni Camille, maging ang mahaba niyang bukay magulong. Meron din siyang kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan at namamaga ang kabilang bahagi ng kanyang pisngi. Nang makita ni Fedra ang pinsan ay bigla itong naging maamong tupa. "Kuya Sergio, what's going on?" Tanong ni Sergio na makalapit sa mga to. Nang marinig yun ni Fedra ay tila batang pastitong umiyak sa harapan ng pinsan. "Kuya Sergio, this witch seduced Benedicto. I confronted her but she poured juice on me and my friends. Look what happened to my Gucci dress. It's a limited edition but she just ruined it." Umiyak na sumbong pa ni Fedra. "Fedra's right. This slut has gone too far." Segunda naman ng isa sa kaibigan ni Fedra. "Yes, she's so arrogant. She even wants to call the police." Sabat naman ng isa pa. Hindi na nagtangka pang magpaliwanag si Camille at nanatili na lang siyang nakayuko.
Alam naman niyang hindi siya papaniwalaan ni Sergio, katulad nung una kay Benedicto. Subalit hindi niya pinagsisisihan ang ginawang pagbuhos ng Diyos sa mga to, at handa siyang pagbayaran yon kung kinakailangan. Why did she hit you? Muling tanong ni Sergio sa pinsan. Nakaramdam naman ng kaba si Fedra dahil sa tanong na yun ng kanyang pinsan. Oo, what else? Kasi guilty siya. Pero base sa nakita ko kanina lang, ikaw ang unang nanakit sa kanya, Fedra. Sad naman ni Sergio, na ikinagulat ni Camille. Ano kayang gagawin ni Sergio matapos makitang pananakit ni Fedra kay Camille? This time kaya ikampihan at ipagtanggol niya si Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.